isusunod naman po natin sa ating lesson, ito pong knowing your enemy. Kilalanin natin ang ating kaaway. So, bakit po natin kailangan kilalanin ang ating kaaway, mga kapatid? Dahil mahirap po ang labanan ang isang kaaway na hindi natin nauunawaan ang ating kalaban, no? Pero gusto ko pong unawain natin, linawin natin ngayong umaga. Hindi po tayo tinuturuan ng Bible na matakot sa ating kaaway na si Satanas. At hindi rin tayo tinuruan na maging obsessed sa kanya, no? So, ang purpose po natin sa pag-aaral natin tungkol sa ating kaaway ay upang magkaroon tayo ng discernment, upang hindi tayo malinlang itong kaaway na ito. Of course, kapag kakaaway, gagawa yan ng paraan ng mga panlilinlang sa atin, ano? At habang pinag-aaralan po natin ang ating enemy o ang ating kaaway, ang pinakamahalagang bagay na dapat nating tandaan, mga kapatid, ay ito po. The more we know Christ, the less we will be deceived by the enemy. Okay. Habang lalo nating nakikilala si Kristo sa ating buhay, ay lalo po tayong hindi madaling malilinlang ng ating kaaway. Okay, yan po ang ating tatandaan. The more we know Christ, the less we will be deceived by the enemy. Okay. So, who is your real enemy, Sister Mema? No? Sino ba talaga ang ating tunay na kaaway? May kaaway ka ba? Ephesians 6:12, basahin po natin. Okay. Ephesians 6:12. Ephesians 6:12, sabi po niya rito. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual darkness and high places. Okay, so yan po ang sinasabi niya dito sa ating Bible. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman sa sanlibutan ito, laban sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa dakong kaitaasan. Okay? So, yan po ang sinasabi niya dito sa ating Bible. So, ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Napakahalaga po ng verse na ito dahil sinasabi ni Paul kung sino ang hindi natin tunay na kalaban. Sister Mema, good morning. Ano? Hindi yung asawa mo, sis. Hindi po yung asawa mo, hindi yung anak mo, no? Hindi yung kapitbahay mo, hindi si pastor o si pastora, hindi po mga kasama mo na mga church members sa loob ng church. Hindi po yung katrabaho mo, hindi yung amo mo, ano, hindi kaibigan mo o ibang tao, kapatid, no? Maaaring ang mga tao po ay ino-oppose tayo or even do wrong against us, mga kapatid, but they are not the ultimate enemy, no? May spiritual dimension po ang kalaban. Kaya kapag may conflict, kailangan nating maging maingat. Bakit? Kasi po, alimbawa, may isang taong nagsasalita laban sa atin, ano, natural, masasabi natin sa kanya na siya ang kalaban natin. Pero bilang believer, bilang mananampalataya po ng ating Panginoon, kailangan po nating itanong sa ating mga sarili, Lord, paano ko haharapin ang sitwasyong ito nang hindi ako ginagamit ng kaaway o ni Satan, no? Doon sa mga nag-aakusa sa atin. Dahil maaaring ang kaaway ay gustong gamitin ang mga conflict, lalo na yung mga conflict natin sa ating maaaring kapitbahay, katrabaho o churchmate, ginagamit siya ng kaaway, ano? Maaari pong gamitin niya yung anger sa puso natin.
galit, yung sama ng loob, bitterness, unforgiveness, spirit, yung mga division, mga distraction, no, na lalabas doon sa isang kakonflict natin. Kaya hindi po sapat na tayo ay matalo sa isang argument o patangay dito, mga kapatid. So, ang tanong po sa atin, kailangan nating mapanalunan yung situation na nandito tayo, no? Para hindi matalo yung ating pinag-aralan na kailangan nating bantayan yung ating mga karakter sa buhay. So, kailangan alamin mo kung sino ang iyong kalaban. Okay. Titingnan natin dito ang pangalawa. Satan is a real spiritual enemy. Okay. Hindi po ang kalaban ay ang ating mga katrabaho, kapitbahay, kaibigan o kung sino man dyan. Satan is a real spiritual enemy. Si Satanas ang tunay na spiritual na kaaway natin. 7, tingnan po natin sa 1 Peter chapter 5, 8-9. Ano po ang sinasabi niya doon? Basahin natin. 1 Peter 5 hanggang 9, 8-9. Okay, sabi niya, maging mahinahon at mapagbantay kayo. Ang iyong kalaban o ang inyong kalaban na dyablo ay gumagala na parang liyong umaatungan naghahanap ng masisila. O, sa English, ang sabi niya doon, be sober. O, be vigilant. Because your adversary, the devil, sabi niya, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Oh, okay. So, ano ang ibig sabihin nito? May dalawang command sa atin si Peter dito sa kanyang isinulat. Sabi niya, be sober. Magpakatino. Oh, ibang salita, maging maliwanag ang pag-iisip. Be sober, no? Hindi ibig sabihin na tayo ay malungkot. Ang ibig sabihin nito ay huwag tayong maging careless sa ating spiritual life. Yun ang be sober na sinasabi niya. Pangalawa, na command niya sa atin, be vigilant. Okay? Mapagbantay tayo. Binabantayan natin ang ating isip, ang ating sarili, ang ating mga characters, attitudes. Okay? Magbantay. Ang Christian life ay nangangailangan ng spiritual alertness. Okay? Nagbabantay ka nga, syempre maging alert ka. Bakit? Dahil nga po may kaaway. Okay? Tinawag ni Peter itong kaaway na ito na your adversary. No? Diba sabi niya doon, your adversary. Ibig sabihin, meron kang opponent, meron kang kalaban. Pero, tingnan natin doon sa verse na yon, sinasabi niya that Satan is everywhere. Kahit si Satan po ay gumagala. Diba? Sabi niya doon, sa ang mang lugar ay gumagala siya. But never na sinabi niya that Satan is equal to God. Na ang Diyos ay hindi kapantay, no, ni Satan. Hindi po. Si Satanas ay isang created being. Dapat alam mo yun, hindi siya God. Satan is a created being. No? Hindi po sa Diyos. Siya po ay nilalang lang ng Diyos. Okay? Hindi siya omnipotent, hindi siya omniscience, hindi po siya omnipresent. Okay po? God alone is God. Kaya hindi natin dapat ituring si Satanas na parang kapantay ng Diyos. Kaya nga dapat kinikilala natin ang ating enemy. Okay? So, hindi po siya parang Diyos na ang Diyos anywhere, everywhere. Ano? Bagamat si Satan gumagala among doon sa mga pwede niyang sirain o pwede niyang bigyan ng taktika, no?
So, dapat maintindihan natin, mga kapatid, dun sa ating pangalawa, that Satan is a real spiritual enemy according to 1 Peter chapter 5, 8 to 9. Maliwanag po doon na sinasabi niya yung dalawang command sa atin, be sober, no? Maging malinaw ang ating pag-iisip. Ibig sabihin ay huwag tayong maging careless spirit sa ating spiritual life. And yung command niya pangalawa, be vigilant, magbantay tayo. Dapat ang Christian life natin ay maging spiritual, may spiritual alertness, ano? Bakit? Dahil meron nga po tayong kaaway, no? Tinawag siya ni Peter na your adversary. Ibig sabihin may opponent ka, may kalaban ka. Okay, pangatlo po, ano, Satan is deceiver. Alam naman po natin yan. Si Satanas ay manlilinlang. Deceiver po siya, manlilinlang siya. Saan natin makikita yan? Dito po sa John 8:44. Okay, dito. John 8:44. Okay, sabi niya dito. Okay, sabi niya doon, he is a liar. Liar po siya and the father of it. Okay. Sinungaling po siya. Siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. No? Kaya po, napaka-deceiver niya. Manlilinlang niya. No? Ito po ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating tandaan at malaman tungkol sa strategy ng ating enemy. Okay, tingnan natin. Satan attacks through lies. Umaatake siya, maatake ang ating kaaway sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Hindi laging obvious ang kanyang lie, no? Hindi laging obvious. Minsan mukhang reasonable yung kanyang lies, no? Minsan mukhang harmless at minsan parang tama naman yung kanyang kasinungalingan. Halimbawa, sasabihin niya sa iyo, hindi ka mahal ng Diyos, Sister Mema, no? Yan yung lagi niyang inilalagay doon sa isip natin na that's lie, ano? Wala kang pag-asa. Okay, that's lie. Hindi yan galing sa Diyos. Panlilin lang niya yan sa atin. O, ano pang sasabihin niya sa iyo? Hindi ka na mapapatawad ng Diyos. Okay, that's lie. Dahil hindi yan ang tugon ng Biblia about that, na hindi tayo mapapatawad ng Diyos. Ano pa yung mga lies niya? Hindi mo kailangang magbasa ng Bible. Oh, Sister Eden, yan yung kaniyang mga kasinungalingan sa atin. Sasabihin niya sa iyo, okay lang ang kasalanan dahil ginagawa naman ng lahat yan. Wala namang nakakakita sa iyo. Oh, di ba? So, that's lie. Kapag nasaktan ka, huwag ka nang magpatawad. No, itaga mo sa bato, huwag mong patawarin yung taong yan. O mga kasinungalingan yan na mukhang totoo, pero ito po ay panlilin lang ng kaaway sa atin. Ano pa? Kapag pinapaniwala niya tayo ng puro kasinungalingan, paulit-ulit ito, maaari po itong maging strongholds niya kapag ito ay pinaniwalaan natin. Magiging puta niya ito sa ating isip. Kaya napakahalaga po nitong susunod nating pag-aaralan, no? Na tiningnan ngayon, mga kapatid, na kailangan po nating kilalanin ang ating kaaway. Yung pinag-aralan natin minsan na binigay ko sa inyo that the battle is the mind, balikan niyo yun, napaka-importante po niyan para alam nating pangalagaan yung ating isip. Ano ba yung dapat nating papasukin? Ano ba yung dapat i-resist natin na hindi naaayon sa Word of God? Okay? So next po nating titingnan, Satan is a tempter, no? Si Satanas ay hindi lang deceiver, hindi lang manlilinlang. Siya rin po ay manunukso. Okay, Mateo 4:1-11. Basahin niyo na lang po 'yan, no? Ang sinasabi niya po doon sa Mateo, paano ba si Satanas makikita natin na manlilinlang, hindi lang manlilinlang kung hindi siya po ay manunukso, no, tempter siya. Dito sa Matthew 4:1-11, mahaba-haba po ito, kaya basahin nyo na lang po sa inyong Bible. Makikita natin doon kung paano po si Satan tinukso niya si Jesus
sa wilderness. Meron po siyang tatlong pangunahing tukso na makikita natin dito. Ate Seni, good morning po. Meron pong physical desire na ginamit si Satan para matukso si Jesus, ang ating Panginoong Jesus. Yun pong gutom, no? Siyempre, gutom na gutom ang Panginoong Jesus dahil nag-fast siya ng 40 days and 40 nights that time, diyan sa Mateo chapter 4. Sorry. So dito makikita natin na gutom ang Panginoong Jesus, kaya yung physical desire niya inatake ng kaaway. Sabi niya, kung talagang Diyos ka, gawin mong tinapay ang mga batong iyan dahil nagugutom siya at kainin mo. Di ba napaka-tempted Pero sabi ng Panginoon sa kanya, anong sinabi ng Panginoon doon? Okay? Man shall not live by bread alone. Ano pa? Ang inatake ni Satan, hindi lang physical desire ng ating Panginoong Jesus na that time ay nagkatawang tao, pride. Okay? Tingnan natin, hindi lang physical desire mo ang tinitempt ng kaaway, maging ang ating pride. Sabi niya kay Jesus, patunayan mo kung sino ka. Di ba Diyos ka? Di ba? So, yung pride, inaatake niya sa Panginoong Jesus that time diyan sa Mateo. And ganun din sa atin ngayon, no? Hindi lang physical desire, yung pride natin. And pangatlo, power and position, no? Ang sabi niya, tingnan mo ang kalawakang iyan. Yan, sabi ni Satan sa kanya, magiging iyo yan, no? So, gusto niyang ipakita yung kaharian ng mundo. Yung di ba minsan ganun tayo, no? Na dideceive tayo lalo na kapag ipapakita ni Satan na, maganda dyan, napakalawak niyan. Yan ang unahin mo, no? Pero mapapansin natin dito sa Mateo chapter 4, kung babasahin nyo yan, ano ang sagot ni Jesus sa kanila? Paulit-ulit po yan. Ang sabi niya sa kanila, it is written. Kaya pag natitempt tayo, gamitin natin yung ginamit ni Jesus, no, na gumapi kay Satan. Sabi ni Jesus sa kanila, it is written, nasusulat. Ito ang napakalaking lesson sa bawat isa sa atin. Jesus fought temptation with the word of God. Ayan. Si Satanas nung itempt niya si Satan, ang ginamit ay si Satan nung tinempt niya si Jesus, ang ginamit po ni Jesus para labanan ang kaaway, para magapi niya ito ay ang word of God. Okay, ang salita ng Diyos. Kaya sabi niya, it is written, nasusulat. Ibig sabihin, nasusulat sa kasulatan, Hindi niya ginamit ang kanyang emotion, kapatid. Hindi niya ginamit ang sarili niyang opinion, hindi po ang kanyang wisdom. Hindi po kung ano man ang kanyang ginamit, but the word of God. Hallelujah. Kaya, kung hindi natin alam ang word of God, kung tayo po ay inosente sa salita ng Diyos, paano natin malalabanan ang katotohanan kapag merong deception sa buhay natin? Kaya kailangan po natin ang magbasa ng ating Bible, hindi lamang makapag-quote ng verse, no? We must, kailangan nating i-study ito, pag-aaralan ito. So, sa pamamagitan nito, we can recognize the lie. Pwede mong ma-recognize kung ano ang gagawin o gagamitin ni Satan sa'yo para linlangin ka. Marirecognize mo yung kasinungalingan, yung lies na ibibigay niya sa iyo. And then, paano mo ito pagtatagumpayan? Gamitin mo ang Word of God because Jesus, ginamit po niya ang Word of God. Sabi ni Lord Jesus sa kanya, it is written, nasusulat, Satanas, no? Man shall not live by bread alone. Okay? Ang tao ay nabubuhay hindi sa mga hindi sa tinapay lamang, but by the word of God. Hallelujah. So, pwede mo siyang labanan, hindi sa mga opinion mo, hindi sa wisdom, hindi sa mga katalinuhan na nasa iyo, bagkus by the word of God, through the word of God. So, paano mo nga naman makikita yung panlilinlang kung hindi ka naman particular o
hindi mo alam ang mga salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po na we study the Word of God so we can recognize the lie, no? Na ginagamit ni Satan sa atin. Okay, next po, hindi lang po siya manlilinlang, hindi lang po siya tempter o manunukso. Satan is an accuser. Okay? Si Satanas ay tagapag-akusa. Revelation 12:10. Ano po ang sinasabi niya doon? Basahin niyo na lang kasi tumatakbo po yung oras natin. Ano ang sinasabi niya doon sa Revelations 12:10? Tinawag po si Satan na the accuser of our brethren. Oh, yun ang sinasabi niya doon. The accuser of our brethren. Ang tagapag-akusa ng ating mga kapatid. Accuser siya. No? Alam mo nyo ang kaibahan ng conviction na ginagamit sa Holy Spirit tungkol sa kasalanan. Ang nagkasala magsisisi at babalik sa Diyos kapag na-convict, no, ng Holy Spirit. Iba naman yung condemnation kapag ikaw ay inaccuse, no? Ang condemnation, paghahatol o panunulsol ng kaaway upang mawalan tayo ng pag-asa. Yun si Satan. Okay? Sinasabi niya sa iyo, wala kang kwenta, hindi ka natatanggapin ng Diyos. Magkaiba yun, no? Ang Holy Spirit ay nagko-convict para ibalik tayo kay Kristo, para magsisi tayo sa ating mga kasalanan. That's the work of the Holy Spirit. But the enemy ay nag-a-accuse, accuser siya, upang ilayo tayo kay Kristo. Si Holy Spirit, ikukonvict ka niya para lumapit ka kay Kristo, magsisi ka sa mga kasalanan mo. But the enemy na accuser, ina-accuse ka niya upang ilayo tayo kay Kristo. Kapag nagkasala tayo, no? Ang sasabihin niya dun sa isip natin, huwag kang lalapit sa Diyos. No? Ina-accuse niya tayo na wala kang kwenta, hindi ka natatanggapin ng Diyos, hindi ka napapatawarin ng Diyos. No? So, ang gagawin mo, yung emotion mo, mas lalong pagka pinatulan mo iyon at hindi mo alam ang Word of God, yung mga lies na iyon ng kaaway, aapihin mo ngayon ng iyong sarili, magkakaroon ka ng, ano ba ang tawag doon? Anxiety. No? Magkakaroon ka ng pagiging maliit ang tingin mo sa iyong sarili. Ano? Ilalayo tayo niyan sa Diyos. Pero kapag tayo ay nagkasala, huwag tayong tatakbo palayo sa Diyos. Instead, run to God. Lumapit tayo sa Diyos para magsisi, humingiwan ng tawad, at manampalataya sa grasya ng Diyos na tayo ay handa niyang tanggapin, handa niyang patawarin. Instead na maniwala sa mga lies ng kaaway. Because siya po ay accuser. Siya po ay umaakusa sa mga mananampalataya ng Diyos. Okay po, sana po maliwanag sa atin yan. And next, hindi lang po siya ay tagapag-akusa. Satan wants to steal, kill, and destroy. Okay, nais ng kaaway na tayo ay pagnakawan, magnakaw. Nais niyang tayo ay patayin spiritually, pumatay at manira. John 10:10. Alam kong alam nyo na ito. Ano? Sabi niya doon sa John 10:10. Okay. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. O see, ang magnanakaw, sabi niya sa Tagalog, ay dumarating upang magnakaw, pumatay at sumira. See? Pero hindi doon nagtatapos ang verse. Sinabi po ni Jesus ay, sabi niya, come that they might have life. Hallelujah. And that they might have it more abundantly. Hallelujah. Okay. Sister Mema. Napaka ganda po ng contrast. Satan steal, kill, and destroy. But Jesus give life, abundant life. No? May life sa kanya at bibigyan niya tayo ng magpawalang hanggang buhay. Kaya kapag may distraction sa buhay natin, mga kapatid, huwag nating isipin na
mas makapangyarihan ng kaaway. Sister Mirna Albero, good morning po. Yes, kapag may distraction sa buhay natin, huwag nating iisipin na makapangyarihan si Satanas. Hindi po. Jesus is greater than any enemy. Hallelujah. Dahil, ulitin ko, si Satan ang gusto niya, pag nakawan niya tayo, patayin niya tayo spiritually, and sirain niya tayo, yung buhay natin. No? Kaya kapag may mga problema tayo, instead na lalapit tayo sa Diyos, sasabihin ni Satan sa iyo, hindi ka mahal ng Diyos. Hindi ka inaalala ng Diyos. Nag-iisa ka lang. So that's lie from the enemy. Lies po ito. Mga kasinungalingan ni Satan na isisiksik niya sa isip ng tao para lumayo sa Diyos. But please, kilalanin mo ang iyong kaaway because si Jesus, sabi niya, kung ibababa mo ang pagbasa doon sa John chapter 10, Jesus is life. No? Meron tayong abundant life sa Kanya. Ano man yung problema natin, ano man yung ating kinakaharap, Jesus is greater than Satan, than our enemy, than our problems. Hallelujah. Mas malaki po si Jesus rather than sa mga bagay na iyan. Hallelujah. And susunod, the enemy's strategies. Kung may mga ginagamit o nakita natin kung ano ang kaanyuan ni Satan. Ngayon naman po may mga strategies siya, no, sa buhay natin. May mga paraan ng pag-atake ang ating kaaway sa atin. Okay, susunod diyan yung deception niya. Although tiningnan na natin kanina dito kung ano ang kanyang mga characters, ano yung kanyang mga kababalin in Ilocano, siya ay tempter, siya ay deception siya, malilinlang siya, siya ay sinungaling, mamamatay, at maninira. Pero dito makita natin kung ano yung kanyang mga strategies. Una, deception, panlilinlang. Okay, una, ibibigay sa iyo yung kasinungalingan. At kapag yung kasinungalingan na iyon ay pinaniwalaan mo, magkakaroon ka ng wrong decision sa buhay. Okay? Yun po ang lalabas doon sa kanyang estratehiya sa iyo. Brother Jason, good morning anak. So, huwag nating paniwalaan ang lies dahil ito ay kanyang panglilinlang sa atin. Huwag natin itong paniniwalaan para hindi maging wrong ang ating decision. Okay, next, temptation. Paano niya tayo tutuksuhin? Ipapasok niya yung desire. Okay? Kapag may opportunity doon sa desire na iyon, magkakaroon ka ng decision, ang equals nun ay sin. Magkakasala ka sa Diyos. So kapag itong strategy niya na ito na deception, pangalawa, temptation, ay matitibong niya tayo, makukuha niya tayo, plus sin. No? Bubunga po ito ng kasalanan pagka dinesire natin yung temptation at dinesisyon natin na gagawin nga natin. Okay, number 3, accusation. Ito yung mga strategies niya. Pag-akusan niya. Okay, pag-akusan niya na tayo ay nagkasala. Okay, so titingnan mo ngayon yung sarili mo. Kung ito nga ay nagkasala nga, sasabihin mo na, oh, nagkasala nga ako, kahiya-hiya naman. No? So kukundinahin mo na yung sarili mo, kumbaga, papatulan mo yung pag-akusa sa iyo ng kaaway. And then, i-isolate mo na iyong sarili. Diba? Hindi ako mahal ng mga tao, hindi ako mahal ng Diyos. Yun na, ititingnan mo na yung sarili mo na maliit. Meron ka ng tinatawag na anxiety. At nagdi-depress ka na. At magkakaroon ka ng tinatawag na paglayo sa Panginoon. So, ang lahat ng ito, na mga accusation ay tinanggap mo, yung mga strategies na ito ng kaaway, ay maiisahang kanya kapatid. And pang-apat na strategies niya is division. Pagkakabahabahagi. No? Ibibigay niya sa iyo yung offense, and then magkakaroon ka ng galit, magkakaroon ka ng sama ng loob, bitterness, and then hindi ka magpapatawad. Ang magiging
ang magiging resulta nito is division. So mga strategies ito ng kaaway sa isang church, no? Halimbawa, na-offend ka nagkaroon ka ng offense sa isang church. May narinig kang sinabi ng co-church member, sa isang church, nagalit ka, nagtanim ka ng sama ng loob, hindi ka nagpatawad. Ang mangyayari nito, maaring umalis ka o magkaroon ng division, baka maghatak ka pa ng ibang mga kasama mo. So, napakahalaga po na dapat alamin natin yung mga strategies na ito, no? Bibigay ni Satan yung division sa atin, yung accusation, yung temptation, yung deception. So dapat alam natin ito ng mga strategies ng kaaway sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po doon sa Ephesians 4:27, sinasabi niya doon that neither give place to the evil. Huwag natin bigyan ng pagkakataon ang dyablo na tayo po ay sirain. Kaya dapat alam natin yung kanyang mga strategies. Paano siya pumapasok sa buhay natin, mga kapatid. Lalo na yan, mga unforgiveness spirit, bitterness, samaan ng loob, pride, uncontrolled anger, yung mga halos hindi mo makontrol na galit, no? Maaari pong yung pinag-aralan natin, maging foothold, no? O taguan, stronghold siya ng kaaway, maging puwang yan na ginagamit ng kaaway sa buhay natin para tayo ay pasukin. Hindi ibig sabihin na ang bawat problema ay demonic, pero kailangan nating maging spiritual discerning. Magkaroon tayo ng discerning para ma-discern natin yung mga demonic na gustong sumira sa ating mga buhay. Brother Kim, good morning. Sister Julie, no? Good morning sa inyo po. Okay, next, natitingnan natin, hindi lang strategies ni Satan sa buhay natin. Okay, ano yung mga strategies niya? Deception, temptation, and then accusation, at yung ating division. Yan, gagawin niya, pag rangka-rangkayin na, dagiti miyembro ito yung nagta-iglesia niya. Okay, next is Satan is defeated enemy. Remember, ito po ay napakahalaga na dapat nating tandaan. Si Satanas ay talunang kaaway. Kailanman ay hindi nanalo si Satan. Dapat alam natin yan as a Christian. Satan is a defeated enemy. Ito ang pinakamahalagang bahagi po ng Colossians chapter 2 verse 15. Sinasabi niya po doon na sa pamamagitan ni Kristo ang mga spiritual powers ay napabagsak na, no? At si Kristo ay nagtagumpay laban sa kanila. Kumbaga sa sundalo, na disarm na sila, na wala na sila ng karapatan at nagtagumpay na po ang ating Panginoon Jesus laban sa kanila. Anong ibig sabihin to, mga kapatid? Sa cross, Jesus paid for sin. Binayaran na po ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan. Jesus defeated death. Dinefeat na po niya ang patay, no? Wala nang, kaya nga tayo may buhay na walang hanggan Kasi pinanalo na po ni Jesus yan doon sa cross ng Kalbaryo nung namatay siya sa cross. Lahat po ng gaawa ni Satan ay pinanalunan na ni Kristo. Kaya ang kay Kristo, kung tayo ay tunay na Kristiyano, tinanggap natin si Kristo, ang katagumpayan ay nasa atin na. Because Jesus paid for sin. Jesus defeated death, no? Jesus rose again. Muli pong nabuhay si Kristo para po ibigay ang buhay na yan sa lahat ng kikilala sa Kanya at tatanggap sa Kanya, because Jesus is life, sabi natin kanina. No? Jesus triumphed over the powers of darkness. Hallelujah, nagtagumpay na po siya, pinagtagumpayan na niya ang lahat ng gawa ng kaaway. Lahat ng power ng kadiliman ni Satan. Pinagtagumpayan na po yan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang lahat ng kay Kristo, ang lahat po ng katagumpayan ay nasa atin. Pero bakit meron pa rin pong nadidefeat? Meron pa rin pong natatalo na mga Kristiyano? Because hindi natin kilala kung sino ang ating tunay na kaaway. Ano ba ang kanyang strategies? Ano ba yung kanyang mga
characters na dapat nating alamin. At hindi rin natin alam ang ating Bible. Kaya bawat Kristiyano, we should know our Bible. Dapat binabasa natin, inaalam natin para hindi tayo mataktikahan ng kaaway. So we do not fight for victory. We fight from victory. Glory to God. Because paano mong ilalaban-laban ang victory sa buhay mo ay inilaban. Ayan ni Jesus para sa iyo. So we fight from victory. Hindi tayo makikipaglaban upang makuha ang tagumpay. Nakikipaglaban tayo mula sa tagumpay na ginawa ni Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. So napakalaki pong pagkakaiba nito. Hindi tayo lumalaban na parang hindi natin alam kung sino ang mananalo. Christ has won. Dapat alam natin yun. No? Ang rule lang natin is to stand. Hallelujah. To stand. Tayo po ay tatayo doon sa ipinanalo na ng ating Panginoong Hesukristo laban sa ating kaaway na si Satanas. So, next, how do we respond the enemy? No? How do we respond to the enemy? Paano tayo dapat tumugon sa kaaway, mga kapatid? Ano ang sabi niya sa James 4:7? Okay, tingnan natin. James 4:7. Yan, James. Yan. 4:7. Submit yourselves therefore to God. Sabi niya, resist the devil and he will flee from you. Glory to his name. Glory to God. May dalawang bahagi po na sinasabi niya dito sa James 4:7. Una, submit to God. Magpasakop tayo sa Diyos. Bago natin labanan ang kaaway, dapat tayo ay nakasubmiti tayo sa Panginoon. Surrender to God, mga kapatid. Isuko natin ang ating buhay sa Diyos. Ano ang dapat nating isuko? Yung desire natin. Isuko natin yung ating pride. Kung tinanggap mo na si Jesus as your personal Savior, dapat po ay meron tayong tunay na pagsuko sa lahat ng ating mga gusto na hindi gusto ng Diyos. Isuko mo yung pride mo, kung meron ka pang pride na natitira, no? Isuko mo yung mga lahat ng plano mo sa Diyos. Isuko mo yung mga kasalanan na parang gustong bumabalik-balik pa sa buhay mo. Suko mo lahat yun sa Panginoon. Ano? Surrender to God. Kaya sabi niya dyan sa binasa natin, submit to God. Pasakop tayo sa Diyos bilang mga tunay na Christians. Nakikiusap po ako sa inyo, nakikipag-usap po ako sa inyo na tumanggap na kay Kristo. Pangalawa, ang sinasabi niya dyan sa James, resist the devil. Hindi lang po kailangan na isubmiti natin ang ating buhay sa Diyos, but we know how to resist the devil. Alam natin kung paano natin i-resist, labanan, tanggihan ang kaaway sa buhay natin kapag may lie. Ano? Dapat alam nating i-reject yun. Reject it. Kapag may temptation, resist it. Hallelujah. Dapat kailangang alam nating i-resist yung temptation. Wag mong agpasulisog. No, wag tayong magpalinlang. Dapat i-resist natin 'yon. Kapag ka may lie, pagka may kasinungalingan, reject it. I-reject natin. Kapag may temptation, resist it. Pag may accusation, stand in Christ. Pag inaakusa tayo ng kaaway na si Satan, tumayo tayo kay Kristo. Kapag may division, lalo na sa atin na nasa church, sa ating mga churches, at ilalagay ni Satan doon na para bang magkakaroon tayo ng tampo sa ating mga kapwa Kristiyano. Huwag po sanang nating patulan iyon. Ano? Yung ilalagay niya sa puso natin yung bitterness, unforgiveness spirit. Dapat hindi po. Dapat alam natin na that's a lie ng kaaway para ibigay ang division sa atin. Anong utos ni Kristo sa atin? Dapat matuto tayong magpatawad. Matuto tayong ibigay ang ating puso sa Panginoon at patawarin yung mga nagkakamali sa atin para hindi tayo magkaroon ng division inside the church. So, choose forgiveness. Matuto tayong magpatawad. Kapag may fear, stand in faith. Kailangan nating tumayo sa ating mga itinanim ng Diyos na pananampalataya sa bawat isa sa atin. So, yan po ang susi to resist the devil. Ano? Para ma-resist natin ang devil na sinasabi niya diyan.
And ano pa ang sinasabi niya dyan? Submit to God. Ano? Para makapag-respond tayo, how do we respond to the enemy? Ulitin ko yung topic natin. Submit to God and then resist the devil. Kailangan nating i-resist yung kalaban natin. At now, nakita po natin yan. Ang susunod po sa ating mga tinalakay, paano naman natin i-apply ito sa ating personal na buhay. Okay, tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, ano po ba ang lie? Ano po ba ang mga kasinungalingan na paulit-ulit na ipinaniniwala sa atin, isinisiksik sa atin ng kaaway natin na si Satanas? Ano bang sinasabi ng Word of God tungkol dito? Okay? Yun ang i-ano mo, panglaban mo doon. Okay, may temptation ba akong kailangang seryosohing labanan sa buhay ko? No, ikaw lang makakasagot niyan. So ano ang kailangan mong baguhin sa iyong environment o habits sa buhay mo? Okay, ano pa? May unforgiveness ba sa puso ko? Ano bang sabi ng Word of God sa mga unforgiveness spirit? No? Tinuro ba tayo na hindi magpatawad? Hindi ba sabi niya doon na patawarin natin ang ating kapwa ng ilang beses? 7 times 7 times 7 times 7, no? So, lahat ng bitterness na nararamdaman natin sa ating sarili, kapatid, isuko mo yan sa ating Panginoon. Okay? And then ano pa? May condemnation ba akong dinadala? May mga pagkukondim na ba ang kaaway sa akin? No? Kailangang isipin mo na ang grasya ng Diyos ay sapat na. Okay? Tinapos na ni Kristo ang katagumpayan sa buhay ng bawat isa sa atin. Dapat alam mo na si Kristo ay nagtagumpay na laban sa lahat ng patibong ng kaaway. Okay? Dapat alam mo na ang pinaniniwalaan mo yung King of Kings na tinanggap mo sa puso mo, yung Lord of Lords na tinanggap mo sa puso mo ay nagtagumpay na sa lahat ng kamatayan, sa lahat ng kabiguan, sa lahat ng bagay na gustong iakusa ng kaaway sa atin. Pinagtagumpayan na yan ni Kristo. Ang kailangan lang ay mag-stand ka doon sa faith na binigay sa iyo ng Panginoon. So, next is nakatuon ba ang attention ko kay Jesus o baka naman sa enemy? Okay, dahil maraming lies ang enemy, baka doon tayo nakatuon. So, tingnan natin kung yung attention natin ay kay Jesus ba nakatuon or sa enemy natin o kay Satan. So, hindi ko yan masasagot. Ikaw lang ang makakasagot niyan. So, diyan mo makikita paano mo maya-apply yung mga Word of God na pinag-aralan natin ngayong umaga. Hallelujah. So, our focus is not the enemy. Our focus is Christ. No? Is in Christ. Sa Panginoong Jesucristo lang tayo nakatuon. Hallelujah. And mga kapatid, kailangan nating kilalanin ang ating kaaway. Yan yung ating tema. Kailangan natin malaman ang kanyang mga strategy na binanggit natin kanina. Kailangan nating maging alerto. Binasa natin yan sa Word of God. Pero wag nating kalilimutan that Satan is not our God. Okay? Pinag-aralan natin kanina that Satan is not our God. Siya ay nilikha lang ng ating Diyos. Para siyang tao na nilikha lang din. Nilikha lang siya, hindi siya God. Satan is not a master. Satan is not a savior. Satan is not a Lord, no? Jesus is Lord. Hallelujah. Kaya kapag may spiritual battle, don't panic. Huwag mataranta. Don't surrender. Huwag sumuko, mga kapatid. Don't run away from God. Huwag tayong lumayo sa Diyos. Huwag tayong lumayo sa Diyos. Instead, mga kapatid, submit to God. Magpasakop tayo sa Diyos. Resist the devil. Labanan natin ang kaaway. Stand on God's word. Glory to God. Tayuan natin. Itayo natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Manindigan tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Keep your eyes on Jesus. Dapat sa Kanya lang tayo nakatingin. At tandaan natin, know your enemy, but know your God more. Hallelujah. Alamin mo ang iyong kaaway,
pero hindi ka dapat nakapokus lang doon. Dapat know your God more. Mas more na alamin mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Kilalanin ang iyong kaaway, ngunit hindi ibig sabihin na doon ka lang. Ibig sabihin, kilalanin mo ng mas malalim ang iyong Diyos. Dahil ang kaaway ay maaaring umatake anytime. But Christ has already won. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay na sa lahat. Hallelujah. So mga kapatid, ngayong oras na ito, bago po tayo manalangin, yan lamang po ang mga salita ng Diyos na gusto kong iwanan sa bawat isa sa atin ngayong umaga, na sana po ay makatulong sa ating spiritual na buhay sa pagharap sa araw-araw nating pamumuhay, araw-araw. Hallelujah, upang tayo po ay makatayo, na kilala natin ang ating kaaway at alam nating tumayo, panindigan ang mga salita ng Diyos sa ating mga buhay. So nais ko po kayong ipanalangin bago po tayo manalangin individual sa umagang ito. At ipanalangin ang mga request. Kung mayroon man pong mga prayer request sa inyo, itype nyo lamang dyan. Yung mga nagbigay po ng prayer request nila, nung mga nakakaraang araw, pinag-pray na po natin kagabi yan. At yung pong mga kasalukuyan, ipag-pray po natin ngayon. Pero bago po ang lahat, nais ko pong ipag-pray kayong lahat. Thank you, Lord Jesus, Ama naming nasa langit. Salamat po, Panginoon, dahil binigyan mo po kami ng understanding tungkol po sa spiritual warfare. Hallelujah, sa umagang ito. Panginoon, tulungan mo po kami maging sober at vigilant sa aming mga buhay. Hallelujah. Bigyan mo po kami ng discernment upang makilala ang deception ng kaaway sa aming araw-araw na pamumuhay. Lord, kung kami po ay tinutukso ng kaaway, tulungan mo po kaming tumayo sa iyong mga salita, Panginoon. Kapag kami po ay inaakusahan, ipaalala mo po sa amin ang ginawa ni Jesus sa cross, na siya po ay nagtagumpay na sa lahat ng iyan. Kapag po may mga bitterness at unforgiveness spirit sa aming mga puso, tulungan po kaming mapagpatawad, Panginoon. Kapag kami po ay nagkakaroon ng takot, tulungan mo po kaming manampalataya, hallelujah, na ang takot ay hindi galing sa iyo, kundi ito ay galing sa kaaway. Hallelujah. Higit sa lahat, Panginoon, tulungan mo kaming huwag matakot sa kaaway, dahil alam namin na si Jesucristo ay nagtagumpay na sa lahat ng iyan, O Diyos. We submit ourselves to you, O God. Hallelujah. We resist the devil. We stand upon your word, O God, and we fix our eyes on Jesus. Hallelujah. Sa buhay naming ito, Panginoon, alam namin na nasa iyo lamang ang lahat ng katagumpayan. Lord, i-bless mo po ang bawat nagbigay ng oras para sa aming pag-aaral sa umagang ito, Panginoon. Nasaan man sila, nasaan mang dako sila, Lord, ng kanilang kinauupuan. Patnubayan mo po sila at ingatan sa araw na ito. Pagpatuloy na ipaunawa ang mga salita mo sa bawat isa sa amin, upang matayuan namin ang lahat ng ito, na habang kami ay nabubuhay sa mundong ito, ay makita namin yung katagumpayan na ginawa mo sa buhay namin, para kahit may lies ang kaaway, nandyan ang kaaway, hallelujah, alam namin na ikaw ay nagtagumpay na laban sa lahat ng iyan. Lord, thank you, and we give you all the praise. Panginoon, sa umagang ito, dalangin din po namin ang aming mga kapatid na hindi po nakasama sa umagang ito, O Diyos. Abutin mo rin po ang kanilang mga buhay, nasaan man sila, O God. Dinadalangin po namin na magkaroon po kami ng katagumpayan sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon. Lalo na ang dami pong mga kabataan ngayon na tunay nga po na nililin lang ng kaaway. Ang dami pong mga kabataan na nagkakaroon ng depression, anxiety, dahil po, Lord God, sa panlilin lang ng kaaway sa kanila. Pero Amang Banal, itinataas po namin silang lahat sa iyo. Sana po ay makakilala din sila sa aming tagapagligtas na ikaw nga po ang Panginoong Jesucristo, na siyang nagbigay ng buhay sa bawat isa sa amin, nagbigay ng kapatawaran sa bawat isa sa amin na tatanggap sa iyo. Sana'y makilala ka ng mga kabataang ito, Diyos, upang ang mga depresyong iyan, ang mga anxiety na iyan, O God, ay hindi magtagumpay sa kanila. Pagkus makita nila ang katagumpayan na nasa sa iyo. Kung ikaw ay kanilang tatanggapin at makikilala sa kanilang buhay, ay makikita nila, Panginoon, na ang buhay ay nasa iyo, O God.
at wala sa kaaway. Lord, salamat Panginoon dahil ikaw nga po Lord God ang tunay na Diyos na aming nakilala at hindi nagbabago na Diyos sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, sa umaga pong ito, dinadalangin din po namin maging ang aming mga kasamang mananampalataya sa iba't ibang mga churches, Panginoon, dinadalangin po namin sila, nasaan man sila, Panginoong Iglesia, hallelujah, abutin mo po ang bawat churches na ito, Panginoon, hallelujah, tinataas po namin ang bawat iglesia mo, Lord God, na yung binili sa pamamagitan ng iyong dugo, God, at ang mga iglesyang ito ay magkaroon ng katagumpayan, Panginoon, sa kanilang mga buhay, hallelujah, at hindi po magtagumpay ang kaaway sa bawat isa sa kanila, kundi ikaw, Panginoon, ang magtagumpay sa mga iglesyang ito, O Diyos. Hallelujah, upang sa iyong pagbabalik, upang kami ay kunin, O God, hallelujah, ay matagumpay po kami, Panginoon, na sasalubong sa iyo. Lord, maraming salamat, Panginoon, hallelujah, sa umagang ito, O Diyos, tunay nga, O God, na ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos, hallelujah, na nagtagumpay na sa lahat, O Lord.